The topic that I would like to talk to you today is about committing yourself to excellence. You see, sinabi ng Panginoon sa Colossians chapter 3, verse 17 to 23. And I can see in my notes that this was preached to Italy on July 30, 2023. So this was our topic, Atene, last year, July 30, 2023. So ngayon is July 2024. So mga kapatid, minsan masarap ulit-ulitin ng adobo. Kahit ang adobo ay nakain na natin isang araw, pag adobo uli ang ulam natin bukas, walang problema. Masarap pa rin yan. You see, sinasabi ng Panginoon sa Colossians chapter 3, verse 17 to 23. Ang sabi ng Panginoon mga kapatid, "In whatever you do, in words and in deed." Kahit anong gawin natin sa salita at sa gawa, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. So sinasabi ng Panginoon mga kapatid, tayo ay pinalalakas ni Apostol Pablo, na tayo ay tinatawag ng Panginoon na gumawa ng excellent. Yan, kaya maganda yung patutuan ni Sister Milen. O kita mo, dapat ay monthly ang sweldo, ginagawing weekly na. Natutuwa sa paglilinis. Alam mo, ang paglilinis yan ay galing-galing din. May mga tao naglilinis na pag naglinis, hindi mo alam kung talagang naglinis. May mga tao gano'n natin Yung aking kasambahay dito sa bahay, sabi niya, "Sir Don, malinis na ang ating kusina, mga 6 o'clock pa lang." Talagang sinasabi niya na naglinis siya. Oh. Well, alam mo minsan kahit hindi mo sabihin naglinis ka Hindi mo kailangan sabihin sa boss mo na naglinis ako. Bakit? Makikita ng boss mo na malinis. Diba? Pero tayo mga Kristiyano Atene, you are called to excellence. At yan ang sinasabi ni Apostol Pablo na kahit anong gawin natin na may bukal sa puso. Kaya pag ikaw, yung kasabihan ng mga Pilipino na pag nagluluto pag hindi masarap galit. Totoo yata yun. Yung mga nagluluto na hindi masarap, maanghang, matabang, malansa, mga kapatid, isang malaking lapastangan yan mga kapatid sa una sa Panginoon. Bakit? Nagluluto ka na malansa. Naglilinis ka, hindi malinis. Amen ba mga kapatid? So, itinuturo ng Biblia na tayo ay magsikap na maging excellent, magaling. Kaya di ba binasa rin kanina ng ating, while we're reading in the words of God, ang sabi kanina, hindi ko alam kung siya tiniyata nagbasa, na ikaw ay maging magaling, eksperto. Sapagkat kung ikaw ay magaling, expert ka sa ginagawa mo, hindi ka tatayo sa mga hamak na tao. Ano yung hamak na tao, Sister Charmy? Yung hamak na tao, yung mga pangkaraniwan. Ang iyong trabaho ay maglilingkod ka sa mga hari at mayayaman, dekalidad ng mga tao. Amen ba? Sapagkat itong ating ginagawa is actually serving for the Lord. Ito'y paglilingkod natin sa Diyos, not only to your employer, but also actually for God. Sinasabi niya ng Colossians 3:24. Colossians 3:24, "Knowing that the Lord, you shall receive the reward of the inheritance, for you serve the Lord Jesus Christ." So yung paglilingkod natin at timilit, pag naglilinis ka, hindi lamang para malugod ang boss mo. Yan daw pala, Atene, ay paglilingkod sa Diyos. May mga tao na yung pagiging ordinaryo, normal sa kanila. May mga taong ganun, okay na akong ganito. Gusto lang nila ayaw nilang mag-improve. Okay na sila kung ano meron sila. Amen ba mga kapatid? Pero ano ba Atene ang ibig sabihin ng what does it really mean to be a person of excellence? When you have the spirit of excellence, you do your best to whatever anyone is watching, whether anyone is watching or not. So kahit nandyan ang boss mo o wala, Atene, pareho ang trabaho mo. Bakit? Nandyan ang Diyos So your employer, whether he is looking or she is looking to you or not, gagalingan mo sa trabaho.
Hindi para magsipsip. May iba naman yung pagsisipsip. Diba? May mga taong sipsip. Pag nandyan ang boss, masikap. Pagka wala naman, puro TikTok ang ginagawa. Puro FB. Puro mga selfie. Amen ba? Wala naman natatrabaho. Kaya itong si Sister May, baby, lagi mong papatay ng dahil kami, pag umaga atin pag umaga, kami naghahati ng mga bata. Hinahatid namin yan. Yan lagi ang routine namin ni Sister May. Siya ay kay Jewel, ako naman kay Chelsea. Tapos susunduin ko siya, magpipick upin ko siya sa magsasalubong kami kung saan kami, tapos kakain kami. Pagkakarating namin ng bahay, siguro mga nakapag-breakfast na kami ng mga alas 10, mga isang oras na kami nawala. Pagdating namin ng kasi alas 8, na kami, hiwa-hiwalay na kami. Alas 10, babalik na kami ng bahay. Nako, sasabihin ni sabi ko sa iyo, dapat pinatay mo yung internet. Yung internet buhay, kaya yung aming kasambahay, lagi nag-i-internet. Kaya pagdating namin, kasi malalaman niya, darating na kami, tutunog yung pinto. Tit, may ganon. Kaya siguro, alam mo yun, you should become a model employee for your company. Pwede kang gamitin ng boss mo na model. Alam mo yung si Milen, nakagaling. Galing maglinis. Ito si Sister May, lang siya nasa hinahaan ko yan yung asawa ko. Hindi ko alam po nandyan siya. Yan ay pag naglinis, parang within 5 minutes, bagulo ang table ko kasi dami kong ginagawa. Dami, kalat. Pag ginawa ka niya, ay, pagbalik ko, ang linis. Iba ang malinis. Diba? May mga taong talagang magaling maglinis. Kaya kung ikaw ay hindi magaling maglinis, huwag ka mag-apply ng housekeeper. Baka pwede ka sa ibang bagay. Baka pwede kang carpenter o pwede kang mason. Iba mga kapatid. Pag pupunta ka ng church para magsimba. Hindi para mangolekta ng pautang. Hindi para kumuha ng uutangin. Nako, tama-tama sister. Tayo magkita sa simbahan at doon ko na lang kukuhanin ng iyong bayad. Kung ikaw ay taong may excellent spirit, mga kapatid ko, you will go to church to honor God. Amen ba mga kapatid? You will be a person of excellence because you read your Bible to honor God. Magbabasa ka ng Biblia, hindi para kung ano pa man, pero magbabasa ka ng Biblia dahil gusto mong parangalan ng Diyos, pagpaparangal sa Diyos yun It honors God to be productive. Kapag ang isang tao may excellent spirit, productive yan. Ibig sabihin may nangyayari sa buong araw. Hindi dumadaan ang buong araw, niha-niho, walang nangyayari. Pero hintay ng sweldo, nagtatakapat ang babaraw ng sweldo niya. Abay, ang Panginoon baga, Milin, pwede mong takutin, pwede mo bagang dayain. Ang Diyos mga kapatid ay hindi madaya. Kung ang isang Kristiyano ay karapat-dapat ka, hindi ka pwedeng iwanan ng Panginoon, mga kapatid. Hindi mo pwedeng kumpara. Bakit yung sa ganun ikalaki ng sweldo, ang mga sweldo ko'y kaliit? Abay kapatid, tingnan mo ang kalidad ng iyong ng iyong trabaho. Amen ba mga kapatid? Yung iba kumakain ng apoy. Yung iba nagmamakarena. Yung iba nag-i-Spider-Man. Malinis lamang ang likod ng, alam mo yung paglilinis sa bintana, minsan wala naman tayong ladder. Minsan siyempre mataas, minsan hindi mo kayang maabot. Ang iba talaga naglilimbo-limburak. Talaga nababali ang gulugod. Malinis lamang ang bintana. Bagamat ayaw kong mabali ang inyong gulugod ng mga kapatid, pero nakukuha nyo ang ibig sabihin ko. Alam mo yun, you give your best. Kaya ang sabi ng Panginoon natin sa Biblia, if a soldier demands you to carry his gear 1 mile, carry it 2 miles. Kaya kung ang hinihingi ng sundalo ay 1 milya lamang ang lakarin, sabi ni Jesus, dalawahin mo. Yun mga kapatid ay hindi lamang nung panahong yon because it was the time of the Roman soldiers. But God is expecting us to do exceedingly. You must exceed the expectation of your employer. Kung ikaw ay nasa business,
You have to exceed your expectation of your customers. Amen, mga kapatid? I'm a person of excellence. You have to tell yourself na dapat meron kang ganong attitude. Hindi ko lang gagawin yung kaya kong gawin. Kasi minsan, anong trabaho mo? 9 to 5. Kung ang trabaho mo 9 to 5, baka pwedeng dumating ka na mas maaga-aga. Mga 8:45, 8:50, nandun ka na. Aalis ka siguro ng mga 5:10 o 5:20. May mga taong walang ginawa kundi naghihintay na lang ng bandy clock. Amen, mga kapatid? Naghihintay ng pagsarado ng alas 5. Hindi ganyan ang isang Kristiyano. You're not supposed to be doing the minimum amount to keep your job. Alam mo yung kung anong trabaho, ito lang. Okay din yun, in some aspect. Mahirap din naman yung pinakailaman mo na lahat ng trabaho ng iba. Pero within your parameters, within your job description, you must excel. Amen ba? Kung ikaw ay chef o tagapagluto, abay galingan mo, sarapan mo ang luto. Amen ba, mga kapatid? You have to go above and beyond what is asked of you. You have to do more than expected. Ay grabe, yung ibinabayad ko kay Ne, ay ganito lamang, pero ang trabaho niya, nako, ay talagang doble. Employer mo magmamalaki sa iyo, mga kapatid. Yan ang advertising mo. Hindi mo na kailangan mag-backer-backer o kang backer. Kung magaling ka magtrabaho, hindi mo kailangan ng backer. Bakit? Yung pinagtrabahuhan mo, yung pinanggalingan mo, yung customer mo, yun na talaga ang tinatawag nilang word of mouth. Mga kapatid ko. When you're excellent person, you don't get stagnant. Ibig sabihin, may nababago, nag-i-improve. Okay, galing ka ng Saudi, ang trabaho mo doon, for example, ay may mga tao kasi iba-iba ang description. Ang trabaho nila doon, for example, nani, nag-alaga ng bata. Ngayon, pagdating mo ng ibang bansa, ng Italia, wala namang nangangailangan ng nani o wala nangangailangan ng mag-aalaga, childminder ang tawag dito sa amin. Ang available, housekeeping. Hindi ka sanay ng housekeeping. Hindi ka sanay maglinis. Ni pundiyo mo nga, hindi mo mamalabahan, sabi ng matatanda. Dapat, nag-aaral ka naman. Yan ang available, yan ang gawin mo, yan ang pag-aralan mo. You have to take steps to improve. Mga kapatid, because alam mo yung pabor ng Diyos, at saka yung excellent, yung being excellent, ano yan, magkakampi yan. Ang Diyos hindi nag-a-appoint, hindi yan nag-aanoin sa mga taong hindi excellent. May nakita ka bang binasbasa ng Panginoon na hindi excellent? Wala. Alam ng Panginoon yung capacity ng tao. Bago niya binasbasan si Haring David ni Propeta Samuel, nakita ng Panginoon excellence ni David. Alam niya, bullseye palagi ang tira ni David. Mga kapatid. So, ganun din yung increased promotion and reaching your highest potential are always tied up in your spirit of excellence. Yung pabor, kita mo, si Ate Mileno. Dahil naglinis siya ng maganda, binigyan siya ng pabor. Ganun lang yon. Laging magkakampi, laging mag-asawa yan, mga kapatid. Ang pabor at ang excellent spirit, laging magkasama. Kaya pagka tayo ay kulang sa karunungan, kulang sa kaalaman, anong sabi Sarah? Humingi sa Diyos na nagbibigay ng hindi nanunumbat. Kung hindi ka magaling maglinis, abay magpaturo ka sa Diyos. Ang sabi ng Panginoon, Sister Cecil, humingi ka sa Diyos. Hindi ka for example, ito hindi porket tinatawag kong pangalan nyo, hindi sabihin kayo yon. For example, hindi ka magaling maglinis, edi humingi ka sa Panginoon, Lord, turuan mo naman ako maglinis na maganda para ma-impress naman yung employer ko. Dapat hinihingi mo yan. Huwag mong may mga tao kasi, Ate Milena, may mga tao na ang kanilang pananaw, kung ano ako, yun na lamang ako. May mga taong ganun, ayaw magbago. Ayaw nilang baguhin ang sarili nila. Lagi nilang kinakanta, narinig ko ngayong kanta ni Pastor Saldi kanina Kala ko may kinakantahan siya
Napakaganda ng boses eh. Diba? May kinakanta. Yan ang kinakanta ni Martin Rivera na Love Me as What I Am. Alam yung kantang ganon? Abay, oo, mamahalin kita kung ano ka, pero magbago ka naman. May meron naman tayong konti. Amen ba mga kapatid? Hindi pwedeng stagnant. Ganyan ang mga taong may espiritu ng excellence. Ganon din mga kapatid sa bawat isa sa atin. Ang taong may excellent spirit atin we have to learn how to take care of ourselves. Aalagaan mo rin ang iyong sarili. Amen ba mga kapatid? Excellent spirit also applies to personal appearance. Yan. Hindi yung, ano ka tayo, Zoom? Ay siya, ako hindi na maliligo. Ay siya, ako hindi na Ako mga kapatid, kahit ako ganito, hindi nyo ako nakikita, ako nagpapabango pa niyan. Nagbabarong ako, naliligo ako. Amen. Oo. Sabi niya, saan ka pupunta? Digi, Zoom. Oo nga, bakit? Hindi ba pwede magpabango kahit Zoom? Kahit Zoom, nagpapabango ako. Bakit? Alam kong kakaharapin ko ang Diyos ng mga Diyos, ang Hari ng mga Hari, ang Panginoon ng mga Panginoon. Malay ko. Sabi ng Panginoon, if any of you are gathered in my name, I will be in their midst. Nasaan ba ang Panginoon ngayon? Nasa Italy, nasa London, baka nandito ang Panginoon sa tapat ko, sa harap ko, maaamoy ako ng Panginoon. Ganun mga kapatid. Aalagaan din natin ang ating mga sarili. The way you dress, and the way you present yourself. Kahapon mga kapatid. Kahapon lang. Sister Chelsea, sumali siya. Well, guest lang siya ng Miss Teen Europe kung ano-ano mga ek-ek na mga join na mga pagpapaganda. Sumali Sister Chelsea. Alam mo yung aming kasambahay, umupo siya doon sa isang guest, para sa mga guest. Yung host ng event, miss, sorry, hindi po yata kayo dyan nakaupo. Baka po hindi kayo dyan. Sabi nung aming sabay, hindi, dito ako. Sabi ng boss ko yun, nandun, tinuturo niya system nandun sa Bakit? Because people will address you. People will treat you the way you present yourself. It's about your dressing. It's about how you present yourself. At kung ikaw ay may excellent spirit, importante yun mga kapatid na maayos ang pananamit, yung mukha mo, yung iyong buhok. Amen ba? Tingnan mo yung mata mo bago ka humarap sa mga tao, madalamin. Bakit? Mahalaga yan. We have to take time to take care of ourselves. Lalo na yung mga babae, yung mga kababaihan. Sister May, galing ka ng mall? Oo. Anong ginawa mo doon? Nakabili ka ng damit mo? Hindi nga, wala akong nabiling damit ko Ang nabili ko yung damit ng mga bata. May raming mga kababaihan ngayon, magtapatan na tayo. Walang ginawa kundi mag-alaga sa mga anak, sa mga ibang tao, sa lahat. Talagang alagang-alaga yan. Inuuna ang mga bata. Okay dyan, maganda yan. Mabuting asawa sila. Naglilinis ng bahay. Lahat ginagawa para sa pamilya. Maganda yan. Hindi ko sinasabing hindi. Pero huwag niyong kalimutan ang mga sarili niyo, mga kapatid ko. Amen ba? Huwag niyong kalimutan ang sarili niyo magpariband ng buhok, magpakulay ng buhok, mag-shopping kayo. Mga kapatid, mag-shopping. Yung asawa ni Sister Sarah. Sister Sarah, ano pangalan ng asawa mo? Si Brother Junjun, Dapat binibigyan ka ng pang-shopping. Amen? Exercise. Go and exercise. Have some fun with your friends. At kahit tayo mga kapatid, may mga asawa na tayo at may mga, ang kaasawa natin may mga kaibigan. Huwag tayong magseselos, nalalabas sila. Hindi lagi ikaw hila-hilat, ikaw kasama ka palagi, parang lagi may bantay. Hayaan mong mag-enjoy sila sa pagiging individual nilang tao. May mga taong laging laging kalakalabit ang asawa, sa pupuntahan. May mga pagkakataon na kayo lang. May mga pagkakataon na ikaw lang ang may lakad. Hindi dapat lagi kang kasama. Laging kapulupot na parang hindi naman kayo kalami palagi may pupuntahan. Hayaan mo silang magkaroon din sila ng fun. Ganon din mga kapatid ang ating mga asawa. Let them have their own enjoyment. Amen mga kapatid? Now, balik tayo sa commitment to excellence.
In order to for a business to succeed, there must be a strong commitment to excel. Mga kapatid, ito ay personal kong patotoo. Kanina tumatawag si Sister Sara ng patotoo eh. Kaya mapapansin nyo, ako mga kapatid ay maraming abogado, Ate Milen. Maraming abogado dito. But one of my greatest advantages sa iba, Atene, maraming abogado eh. Maraming magagaling na abogado. Pero siguro, ito ay aking sapantaha lamang. Maraming mga tao ang nagtitiwala sa aking kakayahan. Bakit? Ginagalingan ko sa trabaho. Galing ako magtrabaho. Ginagalingan ko. Hindi ako pwedeng, hindi, kahit yung mga, nung nagtrabaho ko at Milen sa, siguro that was like, siguro mga 10-15 years ago, nagtatrabaho ako at Milen sa, yung sumasagot ng phone, yung pangalan dito ay Bid TV. Yung mga tao manonood ng TV, tapos magpipresent yung mga presenter ng mga lahas, ng mga kung ano-ano mga item, magbibid sila sa TV. Kami yung nasa backroom, kami yung sumasagot. At sa isang shift namin, merong 100 na tao. 100 ang mga naka-duty na tao. Iba't ibang lahi kami, puti, itim, Pilipino, Asyano, lahat yan. 100 tao yan, lahat tagasagot ang phone lang. Meron kami tinatawag na power hour. Ang duty ko, from 12 o'clock ng hating gabi, Atene, hanggang alas 7 ng umaga, 12 to 7. Hating gabi yan. 15 years ago. Meron kaming power hour. Meron kaming, yung aming mga managers, meron silang mga pa-contest. Kung sino ang pinakamaraming kliyenteng mako-close sa loob ng isang oras, uuwi ng maaga. Ay, gusto ko makauwi ng maaga. Mangkaratin Noong nagjo-duty ako, walang nakakatalo sa akin. Wala. Basta pag ako'y umupo, lahat dyan, close ko yan. Lahat, lagi ako nananalo. Sino nanalo? Si Don. Yeah, uwi ng maaga, 1 hour in advance, makakauwi ako. Oh. Ginagalingan ko talaga. Hindi. Ang galing mga kapatid, yan ay pinagsisikapan. Hindi yan dumarating ng kusa. Nakukuha nyo? Hindi. Ay, magaling talaga yan. Talagang magaling. No. Naging ano yan. May ginawa yan. Talagang nag-aral yan. Hindi naman yung pagsagot ng phone. Talagang magaling ako. Meron pang time na pinag-aralan ng management, yung paano ko sumagot. Sabi ng ibang mga item, hindi, yung si Don, ano yan ganto-gantong ginagawa niya. Sabi ko, if the management will tell me I'm doing something wrong, then I will change my way of talking. Wala naman silang sinabi. Lagi naman ako every day. Basta pag ako nasa ship, wala nang lumalaban sa akin. Lagi ako nananalo. Mga itim yun, itim puti, na English speaking. Ang kausap mo yung mga oras ng gabi. Yes, madam, what is your card number? Yes, what is your name? Blah, blah, blah. Ang phone ko nandun ang kamay ko ay nagtatype. Kaya ang bilis kong, lagi ako nananalo. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Ngayon, abogado na ako. Ang puhunan ko, mga kapatid, yung galing sa trabaho, sipag, tiyaga. Hindi pwedeng, pag tinrabaho ko yan, pagka kinuha ko yung kaso, talagang aararuhin ko yan. Bakit? Pinapangako sa kliyente, ma'am, sir, nangangako ako sa iyo. Hindi ko may papangako na mananalo ka. Pero isang papangako ko sa iyo. Aararuhin ko to. Tatrabahuhin ko to. Papakita ko sa iyo kung paano magtrabaho sa magaling na abogado. Kaya mga tao, nagbabayad sa akin ng malaki. That's what they get. At marami akong natutulungan. Ito mga kapatid, sinasabi ko, hindi pare pag malaki sa inyo. Gusto kong maranasan ninyo ang opening of the floodgates. Yung sikreto ng pagyaman. Kung ikaw ay magaling, sabi ng Panginoon nasa Biblia yan, Ate Milen. Kababasa lang natin na kung ikaw ay isang taong ekselente, hindi ka maglilingkod sa mga hamak na tao. Ikaw ay tatayo sa harapan ng mga hari at prinsipe ng mga bansa. Bubuksan ng Panginoon ang dungawan sa langit. Bubuksan ng Panginoon ang mga wallet ng mga tao. Bakit? Ikaw ay isang taong magaling at eksperto. Kaya mga kapatid, you have to commit to excellence. Kahit ang business mo ay maliit, kahit ikaw ay part-time lamang, galingan mo sa part-time.
Kahit ipasundot-sundot lang yung mga tipong, may mga tipo kasing reliever, hindi ko alam kung sa Italy ay uso rin ang reliever, yung pag umuwi sa Atene, example sa Atene umuwi ng Pilipinas, walang maglilinis doon sa employer mo. May reliever, may kapalit. Ang tawag dito sa amin reliever, hindi ko alam kung anong tawag sa inyo dyan. Kahit reliever ka, galingan mo. Baka pag dumating na yung taong kapalit mo talagang permanente doon, yung mismo yung employer mo na pinagreliban mo, i-refer ka sa ibang kanilang mga kakilala. Ganun mga kapatid, there should be a strong desire and commitment to excel. Desire yun eh. Kaya pag ako nagtatrabaho ko. Kahapon, Sabado, pwede ako magala. Ang dami kong kaso. Sabi ko, hindi ako pwedeng lumabas. Ang dami kong kaso eh. Mga kapatid. Ang laki ng kinikita ko sa pag-aabogado kong ito. Kaya hindi ko pwedeng pabayaan. Bakit? Nagtitiwala yung mga tao sa akin. Hindi pwedeng pahada-hada ako. Hindi ako pwedeng patiktok-tiktok. Kaya sabi ko may TV kami din at yung TV namin, hindi ko kailanman napanuuran. Minsan very small time lang. Walang panahon. Bakit? Marami nagtitiwala. Ganon din ang employer mo. Nagtitiwala sa'yo na hindi ka magnanakaw. Amen ba mga kapatid? Whatever you do or task being performed, you have to commit to excellence. There should be an even greater desire to excel than in secular business because it will bring honor and glory to our Lord Jesus Christ. Dapat ang mga Kristiyano, yung mga born again, dapat pinakamagagaling na housekeeper. Amen ba mga kapatid? Ganon din sa mga businesses. Yan, Sister Sarah, may business ka. Sister Sarah, nakikinig ka dyan. You have to have made a real commitment to excellence. Dapat may commitment ka to excel. Kaya yung aking maliit na hotel, mga kapatid, talagang yan. Pinapaganda ko yan. Pinapaayos ko talaga. Mababa ang singil, pero maayos ang serbisyo. Hindi mo kailangan, pumunta kayo sa hotel natin mga kapatid, makikita mo ang excellent doon. Makikita mo, ganda. Ganon din. Sa bahay, sa employer mo, kahit yan ay imbakan, may mga taong, Sister Elaine, may mga taong ang kitchen ay dirty kitchen. Ay talagang dirty. Ang dirty kitchen mga kapatid, hindi kailangan dirty kitchen. Ha? Nasaan nyo nasa dirty kitchen? As in talagang dirty. Kahit dirty kitchen yan kapatid, dirty kitchen yan dahil doon dinadala ang mga dirty na mga cutleries. Pero yung mismong kusina, dapat maganda, maayos, walang ipis, walang daga. Amen ba mga kapatid? At yung mga may negosyo, Sister Sarah, sa mga kapatid natin may mga negosyo, Atene, yung may mga magninegosyo dyan. Eventually, alam mo ang pagyaman nasa negosyo. Hindi ka yayaman sa trabaho. Tandaan niyo yan mga kapatid. Si Pastor Don ay hindi lang abogado, professor ito ng business education ng Letran University. Tinuro ko yan natin Hindi ka yayaman sa pagtatrabaho. Kahit anong laki ng sweldo mo sa trabaho, hindi ka yayaman dyan. Bakit? Natutulog ka ng 8, ang trabaho mo at bilhin 8 hours. Ha? Tingnan mo itong logic na to. 8 hours, yan ang iyong trabaho. Sa loob ng isang araw, may 24 na oras. Di nawawalan ka pa ng 16 hours. Pagising mo na naman ng 8 hours uli, ganun uli ang sweldo mo Yayaman ng isang tao mga kapatid, unay Diyos. Pangalawa, magnegosyo kayo. Magsimula kayo ng negosyo. At yung negosyo mo na yan, pag yan ay pinagpala ng Panginoon mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, bubuksan ng Panginoon ang dungawan sa langit. Amen ba mga kapatid? At pag nagnegosyo ka, galingan, maging tapat sa customer, huwag madaya, kung binibenta mo ay suka, huwag mong babantuan, huwag mong hahaluan, huwag ka mandadaya. You must produce and provide an above average or superior quality. Above average or superior quality of product and service. Dapat mataas ang kalidad. Kaya si Ate, lagi kong sinusuro yan kay Ate Banji, yung kapatid ni Atene. Ate Banji, ikaw ay nagtitinda ng halo-halo, sasarap-sarapan mo. Magkano ga yung halo-halo? 50 pesos po, Pastor Don. Sasarap-sarapan mo, kahit yan 50 pesos lang, isasarapan mo. Bakit?
Oh, may mga tao kasing nananaga agad ng presyo, Ate Milen. Kinukuha agad ang malaking tubo. Mali. Hindi ganun. Dapat ang isang Kristiyano, there is a great need today for Christian businesses to set a standard of excellence and be leaders in every industry. Alam mo, nangangailangan ng ating daigdig ngayon ng mga taong, mga Kristiyanong magagaling magnegosyo, na talagang magsaset ng standard. Hindi nandadaya, hindi peke. Amen ba mga kapatid? Ganon din kayo. Have that habit that you will set a high standard of excellence. Gagalingan sa trabaho. Amen ba kapatid? Kung ikaw ay naglilinis, kung ikaw ay naglalaba, ikaw ay nagluluto, alam mo yung kasabihan mga kapatid na inspect what you expect. Nagluluto ka, ikaw ay namamalansya, ikaw ay nasa telepono, ha? Ay ano? Kaya sabi ko sa iyo mga kapatid, yung aming dating katulong sa ko po, nandini ang nasa telepono, namamalansya, ay nagpiprito ng tulingan, di muntik nang masunog ang bahay. Atine, talagang dumating ng mga bombero sa amin. Abay, kala may negosyo laging nasa telepono. Namamalansya, kaya sunog ang kwelyo ng barungko, sunog ang bahay, lagi nasa telepono. Wala ang focus, mga kapatid. Hindi excellent. Kaya, kahit gustong bumalik, hindi ko na pinababalik. Lagi nagte-text kay Sister May, sabi ko na, hindi niya pinakita sa atin ng excellent spirit. Kasi, wala namang problema sa pagkuha ng makakasama sa bahay. Pero kung ikaw naman, ikaw pang susunog ng bahay, abay, kapatid ko, ay sa lalaki ng bahay ng inyong mga amo diyan, Atine. At kung isusunugin mo lamang, di ba kaya amen ba mga kapatid? You have to set a standard of excellence. You must establish and maintain accountability in every aspect of your job, of your business, with the goal of glorifying God. Kaya Ate Milen, tapos na ako. Ikaw ngayon ay magaling maglinis. Sasapatin ko kayo. Ako mga kapatid, itapatan tayo ha. Tayo direct talk dito. Real talk. Total tayo naman nagbabayad ng ating bill dito sa Zoom. Kung kayo ay magaling maglinis sa simula, ito mga kapatid, bato-bato sa langit ha. Okay, magagad kay Pastor Don. Huwag kayong magbabago ng kalidad. Nakukuha mo Atine yung sinasabi ko. May mga taong sa simula lamang magaling maglinis. May mga taong sa simula lang pakitang gilas. Amen ba? Nako, kagaling maglinis niya na Ay naka-isang buwan, naka-2 buwan, bumalik na naman sa dating gawi. Di gay, pangkal na naman ang trabaho mga kapatid ko. Mga kapatid, sa mga taga Visayas and Mindanao, mga kapatid, pasensya na kayo, si Pastor din nagbabatangas at mga kausap ko lang din mga taga Batangas at mga taga Mindoro. May mga taong gayon. Nasa simula lang ang magandang maglinis, sa simula lang ang magandang mag-alaga ng bata, mag-aalaga ng matanda, talagang ligong-ligong ang matanda. Ang matanda ay malinis na malinis. Naku po, ay makarain ng ilang panahon yung matanda ay nahuhulog, nauuntog, bumabagsak. Lahat ng hawakan ay patay. Kaya ang tawag sa kanya, Sister Patay. Lahat ng inaalagaan, patay ng patay. Wala nang nabuhay na pasyente. Naku po mga kapatid, hindi kayo magbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Kapag ang isang Kristiyano ay nagkaroon ng excellent spirit, he or she has a goal of glorifying Jesus. Yan ang maging goal natin mga kapatid sa ating paghahanap buhay. Makita mo sa iyong hanap buhay, makita mo sa iyong negosyo na ang Panginoon dapat ang binibigyan mo ng karangalan at ng kapurihan. At kapag ginawa mo yan, walang problema sa Panginoon. Bubuksan niya ang durungawan sa langit upang ibigay sa iyo ang mga pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Back to you, Pastor Saldi, and back to you, Sister Sarah. God bless you all mga kapatid.